Umabot kamay niyo na ang pangarap sa pagbagsak ni Moira Tanyag. Huwag nang mainit, hindi ito panaginip. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagkakahuli nga ni Moira Tanyag ay agad nga siyang binigyan o pinitsura ng mga pulis bilang mugshot niya. Noong mga oras na yun ay hiyang-hiya si Moira at ayaw nga niyang makita siya ng ibang tao. Sinuot niya pa ang napakaganda niyang wig na binili niya pa sa Japan upang hindi sana siya mahuli ng mga kapulisan. Subalit galit na dumating si Giselle Tanyag at tinignan nga kung ano ang nangyayari sa presinto. Ayon kay Giselle ay hindi maaari na magpa-picture itong si Moira ng kanyang mugshot, suot-suot ang wig na binili niya sa Japan. Medyo bagay pa naman kay Moira ang wig na iyon, subalit sa panggigigil nga ni Giselle ay bigla niya nga itong hinila at dito nga ay makikita ng lahat ang tunay na itsura ng buhok ni Moira. Malago na rin ang buhok nito at hindi na din gaanong halata ang tahi nito sa ulo. Matatandaan nga na kaya siya nagsuot ng wig ay dahil sa ginawa ni Dr. Annalyn Santos na pag-shave ng kanyang ulo nang operahan niya nga ito. Galit na galit nga si Giselle kay Moira ng mga oras na yon, subalit wala rin namang nagawa si Moira dahil nasa presinto siya at siya ang prime suspect sa pangingidnap nga kay Don Pepe. Ang pagkakahuli naman ito ni Giselle Tanyag ay agad ngang kumalat sa social media, hindi lamang sa social media kundi pati na rin sa TV. Napanood nga ng mga mamamayan ang ginawang panghuli kay Moira at maging ang mga ito ay galit na galit nga. Sa tagal na rin ang paghihintay ng pagkakadakip nga kay Moira Tanyag. Ngayon nga ay in-interview ang mga marites o chismosa na siyang nanood din sa telebisyon sa pagkakahuli kay Moira at maging sila ay hindi naiwasan ang manggigil at magalit kay Moira Tanyag. Kailan kaya magsasama si Moira Tanyag at Dr. Carlos Benitez sa kulungan? Abangan!